Blessed morning po ulit sa bawat isa. Sorry po, nagkaroon ng ng problem kanina kaya um, na disconnect. Pero muli nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa umagang ito at sa ating pagpapatuloy. No, bago ko basahin yung ating teksto sa umagang ito, merong isang awit, no, na nagagandahan ako at gusto kong iparinig, no, sa bawat isa sa inyo. Ito, ang title nito, Ikaw ang Yaman Ko. Amen. No, hindi pa yan yung buong kanta pero na inspiring yung song at eksakto siya dito sa ating topic, sa ating morning devotion. Ayan. At sa ating pagpapatuloy, no, kanina na napindot ko yung so na stop yung natin kanina. Ayan. Gayon pa man, no, sa ating pagpapatuloy, babasahin ko yung ating teksto sa umagang ito na matatagpuan natin sa Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Ayan. Sabi niya, He who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves abundance with its income. This too is vanity. Ayan. At sa Tagalog, sa Tagalog naman ang sabi niya, Ecclesiastes 5:10, sabi niya, Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisihan sa pilak, o siyamang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Ayan. Maraming salamat, no, sa ating nabasa at basbasa nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa, no, ng banal na kasulatan. A blessed morning kay Ading Shirley. Good morning sa iyo at sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan.
Itong ating topic na may pinamagatang the futile greedy. Ayan, the futile of greedy, yung walang kabuluhan, no? Walang pakinabang, no? Na yun yung greedy is yung meron ka na, marami ka na, pero parang gusto mo pa marami, yung gano'n, ano, yung ganong pagnanais, no? So, eto ay sinasabi sa atin, o pinapaalalahanan tayo ng banal na kasulatan na ito ay walang pakinabang, walang kabuluhan, baliwala, no? Wala siyang satisfaction, no, sa atin, no, yung tandaan natin na greedy is never ending, no, habang tayo ay nagnanais na maka-accumulate, meron na tayo pero parang gusto pa natin, parang hindi tayo nasa-satisfy. Makikita mo yan sa dito lang sa panahon natin, no, minsan 'di ba meron ka ng cellphone, no? Yung cellphone mo, okay naman, gumagana naman, maganda naman, pero merong bago. Parang feeling mo tuloy, yung cellphone mo, parang baliwala na siya, no? Parang, ako na ko yun eh. Pagka halimbawa, ang ganda naman nitong cellphone ko, gustong-gusto ko siya, no? Pero pagka nakakita ka ng bago, parang walang ganitong feature yung cellphone ko. Parang nalulumo ka, nag-iisip ka na kailan ko kaya mapapalitan to eh. Ganun na yung nasa isip mo. Parang gusto mo na siyang sirain at para mapalitan na siya ng bago kahit working pa naman siya. So kung meron tayong ganung pakiramdam, let's pray for that kasi ito ay greediness o nagli-lead, no? Hindi pa naman yung masasabi nating greedy, pero it may lead, no, to greediness, yung parang hindi ka na nasa-satisfy kahit napakadami na meron ka na, kahit sa pagkain eh. Alam mo itong lagi lumilitaw sa newsfeed ko yung yung sa mga health issues, katulad ng pagka kumain ka pala ng matamis, no? May effect pala yon sa atin na gusto mo pa ulit kumain. Kasi nung nakaraan, wala kaming yung parang mga pampalasa ganyan. Napanood ko rito sa social media na pagka wala kang ilalagay na ano ba yun, parang magic sarap or ano bang tawag doon, yung Ajinomoto, yung betchin, wala kang mga ilalagay na ganun. Ang pwede mo i-substitute sa kanya is asukal. So sabi ko, bakit kaya asukal? Pero totoo, no, nung pagka naglagay ka ng konting asukal dun sa niluluto mong pagkain, parang napapadami ka ng kain. Kasi yun pala yung reaction ng matamis, no? Pagka halimbawa, dahil masarap siya sa panlasa natin, sinisignal niya sa brain natin na sige, kumain ka pa. So, kaya pala siya nakakapagpataba. Pero actually, yung matamis itself, hindi naman siya talaga ang cause na para tumaba ka. Kundi siya yung magsisignal sa'yo para mapadami yung kain mo, no? Katulad ng rice, pagka hindi na actually maganda nga yung rice sa katawan. Pero pagka nasobrahan ka niyan, dun na siya hindi maganda. Kaya pagka halimbawa nasasanay kang yun nga, the more na kumakain ka ng mga pagkain na may sugar, ganyan, papansinin mo paunti-unti lang pero nagke-crave ka. Kaya nasa sa atin na yun, no? Nasa self-control na natin yun, na kailangan, kung alam na natin, kaya nga yung iba, di ba, nagtatakal talaga sila para makontrol nila. Pagka ganito na, kailangan ko na ng self-control para hindi ko na dagdagan pa. Kasi nga, dahil nga yung may ingredients siya na nagsisignal sa brain natin na masarap, kumain ka pa. Ganon. Okay, so
doon ko na i-connect yung pagiging greedy eh. Kung wala tayong self-control, never ending siya. Patuloy at patuloy mo siyang gustong ma-attain, kaya merong sinasabi nila na yung workaholic o ganyan, no? Actually hindi naman talaga dahil sa talagang ano bang tawag doon, hindi dahil sa talagang love na love mo lang yung job, pero kasi meron kang gustong ma-attain sa buhay mo, and feeling mo yung na-earn mo is still not enough, yung mga ganon. Mag-ingat tayo doon kasi baka mamaya hindi na siya hindi na siya yung normal, kundi nagiging greedy na tayo. Sabihin, meron na tayo pero parang hindi pa rin nagiging enough sa atin. Medyo matakot tayo doon, no? Kasi katulad nga dito sa nakasulat sa Ecclesiastes, no? Walang kabuluhan lahat 'yan. Baliwala. So, yung pagpapagal natin o pagpapagod natin, mapupunta lang din siya sa wala. Kasi nga hindi mo makuha yung satisfaction eh. Hindi mo makukuha yung satisfaction sa mga bagay na ito. Tanging sa Panginoon lang natin nakukuha yung talagang satisfaction natin. Siya lang yung talagang pwedeng magbigay nun sa atin. So tandaan natin, lahat ng mga bagay dito sa mundo, lahat ito ay temporary pleasure lang, no? Walang walang pangmatagalan dito. Kumbaga, makukuha mo to, may papalit na naman, meron na namang ganito, meron ganito. So, never ending siya. Ngayon, kung uubusin natin yung ating oras dyan, ibig sabihin, mapupunta lang sa wala kasi alam natin na temporary lang. Lahat ng meron dito, no? Sa mundo. So, it's a meaningless pursuit, no? Yung walang kabuluhan, no? Wala pang lang, 'di ba? Kumbaga kahit nga pagka binasa mo nga yung meron dito sa Bible na kahit anong gawin mo, ang buhay parang baliwala, yung mga ganyan, nakalimutan ko yung verse na sinulat ko na pero nawala. Ayan. So ang gusto kong sabihin is i-focus natin yung sarili natin doon sa mga pangmatagalan, yung eternal life. Yun yung gusto ng Panginoon na pag-focusan natin, yung ihanda natin yung ating sarili, yung ating kaluluwa para doon sa pangwalang hanggang buhay. Yun, no? So dito sa mundo, no, paano, syempre dahil habang naghihintay tayo, no, doon sa eternal life. So papaano natin dapat harapin yung ating buhay? Number one, siguro i-prioritize natin kung ano yung mahalaga lang, no? Hindi naman masama ang mag-accumulate ka ng bagay o magnais ka ng bagay na magkaroon ka ng ganito o mag-work hard ka para sa bagay na ganito, pero dapat mag-prioritize tayo. Ibig sabihin, unahin natin yung ano ba talaga yung mahalaga. Kasi minsan, no, minsan inuuna natin yung mag-earn ng ganito. Kunyari, gusto ko bago ako magpakasal, dapat meron na akong sariling bahay, meron na akong sasakyan, dapat meron na akong negosyo para yung mapapangasawa ko, meron siyang magandang buhay, mabibigyan ko yung mga anak ko ng magandang buhay, gano'n. Kaso kakatrabaho mo, kakaipon mo doon, hindi mo naman naaalagaan yung relationship mo. So, baliwala, di ba? Para kanino yun? Kaya nga yung, di ba, madalas maririnig mo sa mga magulang na iiwanan nila yung kanilang anak at sasabihin lang, ginagawa ko ito para sa'yo. Ayan. Pero, wala naman sila doon para magabayan sila, para makita yung kanilang paglaki.
napakahirap, no? Hindi maramdaman, no, ng mga anak yung pagod o kaya yung sakripisyo ng magulang kasi nga para sa isang anak gusto nila kasama nila yung kanilang mga magulang, 'di ba? Yung mga ganun, no? So dito tandaan natin, i-prioritize natin kung ano talaga yung mahalaga. Ikalawa, contentment is the key. Yan. So, pag-aralan nating makontento. Katulad sa pagkain, no, na tinatakal natin, no, kung matikman mo na siya and okay naman na siya, stop mo na, no? Itabi mo muna para sa susunod na araw, yung mga ganun, no? So, wag kang bumili ng masyadong madaming-madami, no? Parang ganun. So, parang maging kontento ka sa at least meron ka, yung mga ganun, no? Halimbawa, sa tahanan, no? Minsan, meron ka naman tahanan, no? Pero, meron ka kasing nakita mas maganda. Parang doon na nakafocus yung sarili mo hanggang sa yung mismong tahanan na meron ka, hindi mo na siya naaalagaan kasi nga ang focus mo ay parang gusto ko yung ganun eh. Ayan, yung mga ganun. So, yung contentment nawawala at saka pagka wala tayong contentment, madalas nakukompare natin yung sarili natin sa iba. And last, yung use of resources wisely, no? Kailangan medyo maging creative din tayo. Kung halimbawa, eto lang yung meron tayo ngayon, no? Para mas ma-enjoy natin siya is maximize natin, no, yung paggamit. For example, meron kang lumang cellphone, no? Kahit luma yan, linisin mo naman, alagaan mo. Kung ang kaya mo lang bilhin sa ngayon is yung magandang casing, palitan mo na lang ng casing, yung mga ganun, no? Kasi gumagana pa naman siya, no? At in that way, kumbaga ay nagiging wise ka in spending yung resources na pinagkaloob sa'yo ng Panginoon para kung meron ka pang ibang importanteng bibilin, mabibili mo pa, yung mga ganun. So, in that way, no, nalalayo tayo dito sa damdamin ng pagiging greedy, no? Kasi maipofocus natin yung ating sarili, no, doon sa kung ano yung mahalaga, lalo't higit hingin natin yung karunungan mula sa Panginoong Diyos para maging wise tayo dito sa lahat ng meron tayo na kaloob niya. Tandaan natin na ang Panginoong Diyos ibinibigay niya sa atin kung ano yung kailangan natin. Kung wala tayo nung bagay na yon, ibig sabihin, hindi pa natin kailangan. Ibig sabihin, pwedeng masayang, no? Kaya magpasalamat tayo. Minsan din, no, pagka nagiging greedy tayo, nawawala yung pagiging mapagpasalamat natin. Yung hindi natin ma-appreciate yung kaloob ng Panginoong Diyos. So, para ma-appreciate natin, i-focus natin yung ating sarili sa kabutihan at pag-ibig ng Panginoong Diyos na meron para sa atin. Ayan, no? So, muli, no? Maraming salamat. At kung may time kayo, maganda pakinggan ninyo yung awit, no, na plinay ko kanina. Ang title niya, Ikaw ang Yaman Ko. Ituloy nga natin. Para ako nagli-lip-sync kanina. Gusto ko siyang kantahin, pero kasi hindi naman ganun kaganda yung boses ko. Kaya ito na lang, pakinggan natin. Sa mundo, makamit ko man pangarap at mithin ang puso ko. Kung ako'y mananamig sa'yo at malalayo na gusto, ay bigo pa rin, may hungag pa rin ang puso ko. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoong Jesus. Ikaw ang yamang hinahangad,
Ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko. Ikaw ang yaman ko, Panginoon. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoon Jesus, ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus, higit sa yaman ng mundo, higit sa luho at kinangin ko, ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko. Ikaw ang yaman ko, Panginoon. Amen. Ayan. Bago tayo magtapos, tayo muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito, sa pagkakataon, Panginoon, na kami ay nakapakinig ng iyong banal na salita. Maraming salamat, Ama, sa pagpapaalala mo sa amin ng kahalagahan na kami ay magkaroon ng contentment sa kung anong meron kami, na unahin namin na saliksikin muna ang iyong kaharian, hanapin ka, Panginoon, sa aming puso, at manatili, Panginoon, sa iyong salita, sa iyong pag-ibig, manatili sa aming pananampalataya, Panginoon, at tulungan mo, Panginoon, na wag mapukaw ang aming atensyon, Panginoon, sa mga alok ng karangyaan ng mundo. At tulungan mo kami, Panginoon, na i-focus namin ang aming sarili sa mahalaga, yung aming relationship sa aming kapwa, yung lalo't higit ang aming relationship sa iyo. Ama, gabayan mo rin ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi namin kapiling sa mga oras na ito. Tulungan mo na sa susunod na pagkakataon ay makasama namin sila sa ganitong gawain. Dinadalangin din namin, Panginoon, na ikaw po nawa ang patuloy na gumabay sa amin sa lahat ng aming gagawin sa buong maghapon. Nawa ang iyong presensya ang laging maramdaman, Panginoon, sa ang dako man kami pumaroon. Patuloy mong haplusin, Panginoon, ang mga anak mo na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Tulungan mo, Panginoon, na mapagtagumpayan namin ang anumang mga pagsubok, at patuloy din kami magkaroon ng kalakasan, kagamutan at kagalingan, Panginoon, sa anumang mga karamdaman na mayroon kami. At muli, Ama, gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. Muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. A blessed morning po ulit, and see you later sa ating evening devotion sa pangunguna ni Sister Kathleen, and take care. God bless.